Kamusta po kayo mga kaibigan? Nais ko po kayong ayahan sa gagawin po nating pag-aaral na ito po may kaugnayan sa ating pong kalusugan sapagkat napakalaga po na ating pong bigyan importansya itong ating pong kalusugan sapagkat meron po tayong kasabihan na health is wealth. Kaya importante po mga kapatid at mga kaibigan na tingnan po natin ilang mga bagay-bagay nito at baka ito po ay makadagdag sa ating pong kalaman at makatulong po sa atin upang patuloy po tayong mamuhay na mayroon pong kalusugan. Alam po niyo ang kalusugan ay isang bagay na hindi po perti ang bagay. No? Ito po ay dapat po nating binibigyan ng importansya sapagkat dito po nakasalalay ang haba at ikli ng ating pong buhay. At para makaiwas din po tayo sa iba't ibang mga uri ng karamdaman at paggamit ng mga iba't ibang uri ng mga gamot na minsan imbis na makatulong ay lalo pang nagdaragdag ng sakit o nagdudulot ng kasakit sa atin pong mga katawan. Huwag na po natin hintayin mga kaibigan na umabot po tayo sa punto na tayo po ay magkaroon ng mga mabibigat na karamdaman. Meron pong manual na binigay ang Panginoon upang dito po natin makikita yung mga tamang pamantayan at pamamaraan ng pamumuhay para tayo po ay makaiwas doon sa mga mabibigat na karamdaman natin po naranasan. Ang sabi po doon sa 3 Juan, ang talata po ay sa 2, minamahal aking dinadalangin sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan. Ito po ay isang magandang panalangin. No? Ito po ay isang magandang kapahayagan na kung gaano binibigyan ng importansya ng Diyos ang atin pong mga katawan sapagkat siya po mismo ang mayroong obra. No? Siya po mismo ang gumawa nitong atin pong katawan na atin po ngayong nakita. No? Na atin po ngayong pinakikinabangan. Ito po yung pag-aari ng Diyos. Kaya nga po siya ay nagbigay ng mga paalala para tayo po ay manatili doon sa ating pong kalalagayan. Ating pong bubuksan ng Kapitulo 10 ng talata ng 10 ng aklat ni Juan. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Ito po yung mithiin Ito po yung objective ng ating pong Panginoon. Siya po ay naparito upang bigyan tayo ng magandang kalusugan. No? Pero kung tayo po mismo ay nagpapasawalang bahala at lumalabag sa mga pamantayang ito, maaari po tayong mauwi sa isang bagay na hindi kanais-nais. Bago natin ito patuloy na talakay, samahan po ninyo ako saglit na manalangin upang tayo patuloy na bigyan ng patnubay ng ating Panginoon sa ating pong gagawin pagtalakay. Kailangan namin Diyos, kami po ay nagtatalaga namin mga sarili upang kung saan ay tatalakay namin may kaugnayan sa inyo. Kalusugan namin pong mga katawan ninyo pong pinagkatiwala sa amin bilang isang katiwala. Tulungan po ninyo kami bigyan ng kapangyarihan at karunungan na maunawaan ang mga bagay namin pong mapapakinggan at ang mga bagay nito ay makatulong sa amin sa mga pang-araw-araw namin pamumuhay upang maingatan namin ang aming pangangatawan. Lalo't higit makaiwas po kami sa lahat ng uri ng mga makapipinsala dito. Maraming salamat dakilang Diyos sa pagdinig sa aming panalangin sa matamis na pangalan namin minamahal ng Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Alam po ninyo mga kaibigan, ang aklat po ng Apokalipsis Kapitulo 14 talatang 6 ay mayroon pong panawagan itong 3 anghel na kung saan ang sabi roon, at nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nanang sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. At sinasabi niya ang malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kwalitiyan sa Kanya sapagkat dumating na ang panahon ng Kanyang paghatol at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng bukal at ng tubig. Kung ating pong titignan itong panawagan itong 3 anghel na ito, makikita natin yung pagbibigay halaga, pagbibigay pagluwalhati doon sa tinatawag na ginawa at doon sa gumawa ng langit at ng lupa. Kaya nga kung ating tingnan sa isang bahagi ng sinulat ng isang Vaticanong apostol na si Apostol Pablo, doon sa unang Korinto Kapitulo 10 talatang 31, kaya kung kayo'y magsisikain man o nagsisiano man o namang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa kaluluwalhati ng Diyos. Ito pong mga bagay natin pong ginagawa, maging yung pag-inom, maging yung pagkain o namang uri na ipinapasok natin sa ating katawan, ito po mayroong kaugnayan sa pagbibigay natin ng luwalhati sa Diyos na ating pong pinaglilingkuran. Madali natin sabihin, mahal natin ang Diyos. Pero kung ating pong pinababayaan, kung tayo po ay gumagawa o gumagamit ng mga bagay na makapipinsala at makasisira doon sa katawan na pinagkatiwala ng ating Diyos sa atin, ito po ay hindi makapagbibigay ng pagluwalhati at kaluguran
doon sa may-ari. Ang sabi nun sa unang Korinto, Kapitulo 6, talatang 19, talatang 20, o hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na sa inyo? Sabi roon, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili. Sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalatiin nga ninyo ang inyong katawan, ng inyong katawan ang Diyos. Ang ating pong titignan itong bahaging ito ay napakalaga po mga kapatid at mga kaibigan, na atin pong pangalagaan, na atin pong ingatan itong katawang ito, sapagkat ito po ay pag-aari. At ang sabi nga po ng talata ay binili tayo sa halaga. Dugo ng ating Panginoon ang siyang kanyang ipinambayad sa ating mga kasalanan upang mapangalagaan at mapanatili itong katawan na kanya pong binili sa halaga. Ito po yung hindi po natin pag-aari. Bagamat tayo mismo ay nabubuhay para sa ating buhay na ito, pero ang tagubilin po ng Diyos ay kailangan po natin itong ingatan, sapagkat siya po ay namatay para lamang tubusin itong ating pong katawang makasalanan. Kung hindi po natin ito ingatan, maaari tayo ay mauwi sa isang kapahamakan. Ang sarili natin pamamaraan ng pamumuhay ang siyang pangunahing pumapatay sa atin. Kaya nga po tayo ay palaging binibigyan ng mga paalala. Ang salita ng Panginoon ay nagbibigay gabay bilang manual, ng kanyang nilikha, upang doon po siya magiging ang kanyang panuntunan ng pamamaraan ng kanyang pamumuhay, maging sabi ron sa pag-inuman o sa pagkain man, ay magkaroon tayo ng tamang gabay upang tayo ay makaiwas doon sa mga tinatawag na sari-saring mga karamdaman. Hindi natin sinasabi na kung tayo ay umiiwas, hindi tayo magkakaroon ng karamdaman. Pero kung nag-iingat ka na at umiiwas ka na, nagkakaroon ka pa rin kahit paano ng karamdaman, mas more po mga kaibigan, kung ito po ay ating pababayaan. Ang sabi raw, nagkaroon ng isang paghuhuwad si Satanas, para tayo ay dayain. Nagkaroon siya ng maraming mga panukala upang sirain po ang ating kalusugan. At tingnan po natin kasama rito yung mga maruruming mga hangin. Bagamat ang Diyos ay gumawa ng isang napakagandang sanlibutan at isang napakabuti, nagawa niya ng napakabuti itong sanlibutan natin ito. Pero nandang sa pagpasok ng kasalanan, itong malinis nating kapaligiran ay napalitan ng mga maruruming mga hangin. At kasama rito sa panghuwad ni Satanas ay isa sa mga kilalang bisyo. Kalimitan natin po nakikita, minsan ay nakakalungkot. Bagamat ngayon ay umiiral ang pandemya, ay hindi pa rin talaga masawata ang ilan sa atin sa paggamit ng mga nakapipinsalang bisyo, katulad na lamang ng sigarilyo. Alam po ba ninyo, ang sigarilyo ay isa sa mga pinagmumula ng maruming hangin na maaaring pumasok po sa ating katawan. Kaya nga po mabilis din ang paglaganap ng pandemya dahil na rin sa ganitong klase ng mga bisyo na ating pong makikita sa ating pong paligid. Sabi dito, nagkaroon ng pagsusuri tungkol sa eksperimento na ginawa sa daga, na kung saan ay pinahid itong sample ng nicotine doon sa balat ng daga, at ang daga ay nagkaroon po ng tinatawag na skin cancer. Nagkaroon po siya ng cancer sa balat. At ang paninigarilyo po, sangayon po sa pag-aaral, ay nagdudulot ng iba't ibang mga uri ng sakit. Kasama na rito ang mga sakit sa puso, mga atake sa utak, sari-saring uri ng iba't ibang mga kanser mga kaibigan. Emphysema, wala sa kabuuan ng panganganak, yung mga babae, yung mga nagtatrabaho kalimitan sa call center, pangtanggal nila ng stress nila, ay gumagamit sila nitong mga sigarilyo. Kung di nila alam na sila pala ay mayroong dinadala sa kanilang sinapupunan, ay nagiging sanhi din ito nang wala sa kabuuan ng panganak o pagkamatay noong sanggol na kanilang dinadala sa kanilang sinapupunan. Hindi maayos na daloy ng dugo at ang pangangapos ng hininga. Kung may COVID na at tigi pa rin tayo ng area ng pagbanat ng sigarilyo o paggamit ng sigarilyo mga kaibigan, ay mas mabilis lalo na marahil ay mahirapan yung atin pong mga baga para tayo ay makahinga ng mabuti. Bagamat ang ating pong pamahalaan ay nagsagawa na ng mga panuntunan at pagbabawal, lalo sa mga pampublikong lugar na gumamit ng mga ganito, pero talagang marami pa rin sa atin ang matitigas ang ulo at gumagamit pa rin ito, at ang mahirap nito ang nadadama yung mga hindi naman naninigarilyo.
Ang paninigarilyo ay pinipinsala hindi lamang ang inyong kalusugan, kundi pati ang kalusugan ng mga mahal po natin sa buhay. Kung tayo naninigarilyo sa harap ng ating mga anak, yung ating mga anak sa kanilang murang katawan, ay siyang unang-unang maapektuhan nito, mga kaibigan, no? Kaya kung meron po tayong mga tao sa palibot natin, sa paligid natin, maging sensitibo tayo sa bagay na ito. Bagamat sabi nga ay hindi mo man sinasadya na ikaw ay makapinsala, pero ang katotohanan, nagagawa natin itong bagay na to na hindi natin namamalayan para lamang bigyan ng satisfaction yung ating sarili sa pamamagitan ng bisyo natin pong ginagamit. Ang paninigarilyo, sabi dito, sa bagong ebidensya ng pag-aaral ay nag-uugnay sa ang paninigarilyo ay biglang pagkamatay ng mga sanggol, katulad ng binanggit natin po kanina na kung yung mga ina ay gumagamit nito, na hindi nila alam na meron silang dinadala, o alam man nila na meron silang dinadala na akala nila hindi makaapekto, ito po ayon sa bagong pag-aaral ay makakaapekto ng malaki doon sa sanggol na kanila pong dinadala sa kanilang sinapupunan. Kaya nga po, ang Panginoon, maging sa kanya pong kautusan, mayroon pong pamantayan yan, Nang gilid po doon ay mababasa natin doon sa Exodus 20, talatang 13, na huwag kang papatay. Yung pong pagsigarilyo, kung alam natin ito magdudulot ng kamatayan sa atin, kasama na rin po tayo sa sumasalangsang sa sinasabi ng utos natin Panginoon na huwag tayong papatay. Kaya nga po mga kapatid, kailangan po natin ingatan ang ating pong kalusugan. Ingatan natin ang mga bagay nito sapagkat ito po, hindi natin namamalayan, tayo pala ay nakalalabag sa kalooban ng ating pong Panginoon. Hindi man bukod sa ating sarili, yung ating kapwa na nabubugahan natin ang usok ay maaring posibleng maging saniri ng kanyang kamatayan. Sabi ron sa Pilipos 4 talatang 13, lahat ng bagay ay maggagawa ko doon sa nagpapalakas sa akin. Para sabihin natin, mahirap yan, madali mo lang naman sinasabi yan dahil hindi ka nagbibisyo. Ako po minsan sa aking buhay, naranasan ko din magbisyo. At natuto po niyan ay hindi naman mahirap dahil hindi naman din naging madali para ito'y matutunan. At gaya nga po na sinasabi ko, saan man lugar ako pumunta, kapag ikaw ay pinanganak at lumabas sa bahay bata na yun na, taglay-taglay mo na yung sigarilyong yan, hawak-hawak mo na yan, at inihitip mo na yan, siguro ay hanggang langit, madadala mo na yan. Pero wala naman pong ipinanganak, ng kanyang ina, na pagkalabas pa lamang sa bahay bata ng kanyang ina, may hawak ng isang stick na sigarilyo o isang bote ng alak. Ingatan po natin mga kapatid, mga kaibigan, kung hindi man sa ating sarili, kahit lamang doon sa kapwa natin na maaring posibleng madamay doon sa mga bagay na walang habas natin ginagawa, na hindi po tayo nagiging aware at hindi tayo nagiging sensitive doon sa madadamay sa maling pamamaraan ng ating pong pamumuhay. Alam po ninyo, marami pang ginawang panghuhuwad ng Satanas, katulad na lamang ng mga nakalalasing na inumin o mga alak o mga inuming may alkohol. Ano ba tinuturo ng Biblia tungkol sa mga bagay nito o tungkol sa alkohol? Tingnan po natin mga kapatid. Kawikaan, Kapitulo 20, talatang 1. Ang sabi po roon, ang alak ay manunuya, ang matapang na alak ay manggugulo, at sino mang napaliligaw sa kanya ay hindi pantas. Ito pala sinasabi ng Biblia mga kapatid, mga kaibigan. Kapag ikaw ay nawiwili, nahihilig, napaliligaw sa alak, ang turing sa ng Biblia ay hindi pantas. Kaya kung mapapansin po ninyo, pagka ang tao ay nakakainom at nawawala na sa kanyang katinuan, ay kung saan na lamang gumagawa ng mga bagay na hindi naman maganda sa paningin ng kanyang kapwa. At minsan ito po'y nagiging dahilan ng mga sari-sari mga aksidente, ng mga sakuna sa karsada, lalo tigit ng gulo sa loob ng pamilya. Mga alkohol ay mandaraya. Ano ba ang klaseng pandaraya? Mayroon ng alkohol. Sabi rito, ito ay nakaka-addict. Isa sa mga pandaraya na nagagawa ng alkohol ay nakaka-addict. Pangalawa, ito ay sumisira ng mga selula ng utak. Nakasisira ito pala ng mga selula ng ating mga utak. Kaya kalimitan kapag ikaw ay mahilig kuminom, ay iba yung nagiging epekto nito sa ating pong mga pag-iisip. Malaki ang epekto nito sa ating abilidad na mga tuwirang mabuti. Kaya kalimitan kapag tayo ay lasing na, yung ating pong pag-iisip ay hindi na masyadong nakakapag-isip
ng maayos. Minsan mabilis tayong magalit, no? Ang feeling natin ay hindi tayo tatablan ng kamatayan kapag tayo ay nagano ng alak sa katawan. Ang alkohol ay mandaraya. Ano ba tayo dinadaya ng alkohol? Ang dalawa sa mga limang taong nag-umpisang minom ng alak, ang sabi roon ay nagkaroon ng malulubang suliranin. Anong klaseng suliranin kaya ang pipwedeng maranasan ng mga tao na lamok o talaga namang lugmok sa pag-inom nitong mga nakalalasing na inumin ito? Ayon sa Kawikaan 23, talatang 31, talatang 33, huwag kang tumingin sa alak pagka mapula, pagka nagbibigay sa kanyang kulay sa saro. Sa huli ay kumakagat ito na parang ahas at tumutukang parang ulupong. Ang iyong mga mata ititingin ng mga katuwang bagay. Di po ba ganito nararanasan ng mga taong mahilig uminom ito mga nakalalasing na inumin? At ang inyong puso ay nagbabadya ng mga mandarayang bagay. Minsan kahit hindi mo mahal, nasasabihan mong mahal mo, no? Niiyakan mo pa dahil ikaw ay kargado nitong nakalalasing na inumin. Minsan kahit na hindi ka matapang, nagiging parang matapang ka na parang akala mo ay kaya mo na lahat ng makakaharap mo na maging katugali. Minsan ay nahihirapan kang mag-isip, magpasya ng tama. Kapag mayroon kang kargada ay binubunot mo, pinuputok mo agad doon sa iyong kalaban. At bago mo maisip na mali ang iyong nagawa, ay nagawa mo na isang bagay na maaari mong pagsisihan sa uli. Mga kaibigan, napaka-importante po na iwasan itong mga bagay na ito. Lumayo po tayo dito. Sapagkat ang mga bagay na ito wala pong idudulot na mabuti sa atin pong mga katawan. Ang alak sa Biblia, mayroon pong mga alak sa Biblia na siguro ay nababasa ng iba na napagkakamalan na ito ay katulad ng mga alak na naiinom natin ngayon sa mga nabibili natin sa mga pamilihan. Ang alak po ng Biblia sa tinatawag na Hebreo ay yayin o sa Grego ay oinos. Ito po ay isang uri o katas ng ubas na maaring pinaasim o hindi pinaasim. No? May dalawang uri dyan. Ha? May pinaasim o hindi pinaasim. Kung mapapansin po natin yung epekto ng pinaasim na alak sa ating pong katawan kahit ng panahon ng mga sinauna natin mga magulang sa Biblia ay talagang nagbigay sa kanila ng hindi magandang karanasan. At kalimitan talagang nadadaya ng mga ganitong inumin ay humahantong sa isang uri bukod sa karamdaman ng mga bagay-bagay na kanilang nagagawa na sa bandang huli ay sa kanilang pinagsisisihan. Ang unang Korinto Kapitulo 10, talatang 13, hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yung matitiis ng tao datapwat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Ito pa yung sinasabi ng Biblia sa atin. Ano? Ang tukso hindi po yan iilag sa atin. Tayo po dapat ang iilag sa tukso. Kapag alam po natin na yung ating panlasa, hinahanap natin itong mga bagay dito, katulad ng sigarilyo at katulad ng alak, tayo po ay umiwas, tayo po ay umilag. Hindi po iilag yung sigarilyo, hindi iilag yung alak, kundi tayo mismo sa ating katawan ay umiwas at umilag sa mga bagay pong ito, mga kaibigan. Sabi po doon, Exodus 15, talatang 26, kung inyong didinggin ang buong sikap at tinig ng Panginoon mong Diyos at yung gagawing matiwid sa kanyang mga mata at yung didinggin ng kanyang mga utos at yung gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo na gaya ng nilagay ko sa Ehiptyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Alam po niyo, kahit na tayo ay ubusin natin yung ating tuhod sa kaluluhod, no? Kahit tayo ay ubusin natin yung ating luha sa kaiiyak sa kakapanalangin para tayo pagalingin, kung hindi po tayo umaalis, kung hindi po tayo umiilag sa mga makasisira sa ating katawan, ay baliwala po yung ating pong panalangin sa Diyos. Dahil ang Diyos po ay tumutulong sa mga taong nais din niyang tulungan yung kanyang sarili. Kaya nga po mayroon tayong kasabihan, ano? Nasa Diyos ang awa, nasa tao po dapat ang gawa. Hindi po maaaring tayo po ay gumagawa ng mga bagay na taliwas sa ating Panginoon at dadaanin natin pagkatapos sa panawagan at panalangin sa Kanya na tayo pagalingin kung tayo mismo ay umahanap mismo ng ikamamatay at kapipinsala ng ating pong
pangangatawan. Ayon po sa pag-aaral at na pinag-aralan ng mga magagaling natin, mga mag-aaral ng kasaysayan, sa kalusugan at sakit sa mundo noong unang panahon ay pinag-aralan po nila, tinignan nila kung meron bang mga ganitong klase ng karamdaman noon na katulad din ng karamdaman natin ngayon. At tinignan po nila sa Egypt yung isang klase ng mami doon na kanila pong binuksan at pinag-aralan yung mga parte ng kanyang katawan. Nakita doon yung mayroon pong mga klase ng sakit katulad ng paninigas ng mga ugat, katulad din ng mga sakit sa puso, sobrang panlaba, cancer, pagkabulok ng ngipin at pagkabalisa. Yun yung naging resulta noong kanilang pag-aaral. At marahil itong mga taong ito ay nakaranas din ng katulad ng panahon natin ngayon na nalugmok sa mga bisyo na hindi naman makabubuti sa kanilang katawan. No, ang ating pong Panginoon Diyos ay nagbigay ng mga tamang pamantayan ng pagkain, ng tamang pamamaraan ng pamumuhay para sa ganoon ay mapanatili ang kalusugan sa ating pong katawan. Ayon sa Genesis 1:21, sinabi po doon at sinabi ng Diyos, narito binigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabini na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Ito po yung mga ibinigay sa atin. At ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabini sa inyong magiging pagkain. Ito po ang sabi doon, ano? Ito po yung magiging pagkain natin. Pero ngayon, iba na yung pamamaraan ng ating mga pagkain at iba na rin yung paraan. O iba na rin yung pagkain na ating kinakain. Kaya kalimitan ngayon, puro instant. Instant din yung buhay. Marami na ngayon na dati yung mga karamdaman, pag tumungtong ka sa 70 o kaya sa 60 o kaya ay 80, doon mo pa lamang maranasan ng mga karamdaman. Pero ngayon, napakamumura ng mga edad ng mga bata. Nagtataka ka ay meron ng mga nasasagap na ganito klase ng sakit. Dahil nga po, no, sa paglipas ng mahabang panahon, yung ating pong natututunan sa iba't ibang panig ng mundo ng mga pamamaraan na kanilang pamumuhay ay na-adapt din po natin sa ating pong bansa. Noong panahong araw ay talagang ang mga tao noon ay maingat sa kanilang mga kalusugan. Hindi po sila masyadong na-expose, no, sa mga ganitong makapipinsala sa kanilang pangangatawan. Ayon po doon sa Genesis 5 talatang 27, at ang lahat ng mga naging araw ni Metusalem ay 900 at 69 na taon at siya ay namatay. Just imagine mga kapatid, mga kaibigan, ang edad po ni Metusalem noon, ang sabi roon, ilang taon? Ay 900 at 69, 969 years old. 900 at 69. Napakaganda, no? Napakahaba ng buhay. At maging yung kanilang height noon ay malayo sa mga height ng marami sa atin. At alam natin na nangyari, patapos ng panahon noon ay nagkaroon ng pagkagunaw sa pamamagitan ng tubig. Dahil na rin sa ang kasalanan ng tao ay umabot na ng sukdulan doon sa luklukan ng ating pong Panginoon. Kaya ito po ay ginunaw sa pamamagitan ng tubig. At nagkaroon nga po ng panawagan sa ating pong lolo na si Noe, na siya po ay gumawa ng isang malaking arko na kung saan ay doon papasok yung mga tao, sanang may hikayat niya na maniniwala sa kanya sa darating na paghukom na ating Panginoon. Pero ang kasawiang palad, 8 lamang kaluluwa pumasok kasama yung 2 uri ng hayop na marumi, alinsunod sa utos ng Panginoon, at itong uri ng pares ng hayop sa malilinis. At sabi ron sa Genesis 7 talatang 2, sabi po sa 7:2, sa bawat malinis na hayop ay kukuha ka ng 7 na lalaki at ng kanyang babae. At ang mga hayop na hindi malilinis ay 2 ng 2 lalaki at ng kanyang babae. So, titingnan po natin ang banal na kasulatan, mga kapatid at mga kaibigan na nakasubaybay. Meron pong mga classification ng Panginoon. Kasi ako po, pag ako ay napupunta sa ibang mga lugar, lalo hindi ko po kapareha na aking po pananampalataya, ay nagtataka sila, bakit hindi ka kumakain itong mga aming inihain sa inyo? Alam po niyo, ay tinapaliwanag ko sa kanila itong mga bagay nito. At ayon nga po sa Leviticus 3 talatang 17, ito po ay naging isang palatuntunan ng Panginoon, hindi lamang sa panahon nila, no, ng ating mga unang magulang,
sa panahon ni Moses, kundi maging sa panahon po natin ay umiiral dahil isang Diyos lamang po ang ating sinatampalatayanan. Ang Diyos na gumawa ng langit at lupa. Maliban na lang kung meron po iba pang Diyos ang inyong pinaniniwalaan. Pero maliwanag po sinasabi ng banal na kasulatan na ang Diyos mismo na gumawa ng langit at ng lupa ay nagbigay po ng pamantayan. Sabi ito, magiging palatuntunan palagi sa buong panahon ng iyong lahi, lahat ng iyong tahanan na hindi kayo kakain ng taba ni duguman. Uso po ngayon yung mga bulalo, uso ngayon yung mga lugaw-lugaw, ano po? Yung kailan lamang ay nahuli pa yung nag-deliver ng lugaw. Ang kalimitan po nagpapasarap dito yung mga taba. Kung ano pa naman yung bawal, no? Kung ano pa naman yung ayaw ng Diyos, yun pa yung masarap sa atin. Kaya pagdating na sinisingil na tayo no ating pong mga ginawa, dahil kung ano nga po yung ating itinanim, yun din naman yung ating aanihin, ay talaga namang maging ang mga doktor ay hirap na hirap na tayo ay lapatan ng lunas dahil na rin po sa maling pamamaraan na ating pong pamumuhay. At dinaya ni Satanas ang sangkatawan, alam po natin na nangyari, ay hindi niya talaga pinipigilan, kundi bagkus ay hinahayaan niya pa, no? Na gultihin ang tao yung nakabase sa kanilang panlasa para kainin nila yung mga bagay na ayaw ipakain ng Panginoon. Isang pagkain may mga kasamang mga maruruming karne, no? Kung maating po titignan natin pamilyan ngayon, hindi na katulad ng pamilyan panahon ng mga apostol na pagka ikaw ay pumunta roon, makikita mo lamang na pagkain nakahain na ibinibenta sa kanang pamilyan, yung mga pagkain alisunod doon sa pamantayan ng Panginoon. O tingnan po natin, sa Leviticus 11, talatang 2, talatang 3, bibigyan ko po kayo ng ilang mga bahagi ng hayop, no? Na dapat ay yun lamang yung pinahintulutan ng Diyos na dapat kainin ng kanyang bayan. Leviticus 11, talatang 2, talatang 3, inyong salitain sa mga anak ni Israel na inyong sabihin, ito ang bagay na may mga buhay na inyong makakain sa lahat ng mga hayop na nasa lupa. Ano po ito? Alinmang may hati ang paa at baak at ngumunguya sa mga hayop ay inyong makakain. Ito po yung pinahintulot lamang ng Panginoon dahil siya yung gumawa sa atin. Katulad din ito ng car manufacturer. Kapag gumawa ka ng makina mo yung nakadesenyo sa diesel, hindi mo ito pwedeng gamitan ng gasolina. Ang gagamitin mo lamang dito ay diesel. At kapag ikaw gumawa ng makina ng disenyo sa gasolina, hindi mo pwedeng gamitin ng diesel itong gasolina dahil ito yung nakadesenyo sa gasolina. Alam ng Diyos kung ano yung mga bagay na makabubuti at makapipinsala doon sa kanyang obra na kanyang nilikha. Walang iba kundi ang ating pong katawan. Sabi po doon, ano yung mga kakain? May baak ang paa at ngumunguya. Yun lamang po ang mga palatandaan. Ano ito? Mayroon pong tayong halimbawa, katulad ng baka, no? Katulad ng mga tupa, katulad ng mga kambing. Pero ang kamelyo po, pangamat ito ay ngumunguya, pero ito po ay hindi back. Tingnan po natin, Deuteronomy 14, talatang 7, talatang 8. Gayunman, ang mga ito ay hindi kakanin ng mga ngumunguya o sa bakang paa. Kahit ngumunguya o sa bakang paa, ito po yung halimbawa, no? Ang kamelyo, yun po yung binigay na halimbawa. At ang libre, at ang kuneho, sapagkat sila'y ngumunguya, ngunit walang hati ang paa, mga ito ay marurumi nga sa inyo. Ngayon ay parang pinopropose ng Department of Agraria, no? O Food, ang pagkain ng kanelo bilang alternatibo doon sa tinatawag nating kakulangan o kakapusan ng supply ng baboy na nakasanayang kainin ng marami sa atin. Alam po ninyo kung inyo lamang aaralin ang sinabi ng Panginoon ay hindi niyo natatangkaing hinihipuin dahil ito po isang bagay na talagang hindi makabubuti. Hindi lamang po sa atin pong katawan, kundi natin sa templo ng Diyos na kanyang binili sa alaga ayon po sa ating binasa kanina. Sabi rito, magiging marumi, sa ibang salin po, magiging karumal-dumal nga sa inyo. Sa talata 8 at ang baboy, ang sabi rito, sapagkat may hati ang paa, ngunit hindi ngumunguya, ito'y marumi sa inyo. Ang laman nila ay huwag ninyong kakanin at ang kanyang mga bangkay ay huwag ninyong ihipuin. Hindi lamang po basta pagkain ang binabawal dito, no? Ang hindi pinahintulot ng Diyos, kundi pati paghipo sa kanilang mga bangkay. Dahil ito po ay hindi makabubuti at itang sabi rito, huwag niyong hihipuin sapagkat hindi ito makabubuti sa atin at ito isang karumal-dumal na bagay sa Panginoon. Sa mga awit 84 talatang 11 o 84 talatang 11,
Hindi siya nagkakait na ng mga mabuting bagay sa mga nagsisilakad na matuwid. Ang Diyos po hindi madamot. Hindi, may mga bagay po siya nilikha, baga matitik kasama sa kanya nilikha at napakabuti at mabuti naman talaga. Pero may mayroon pong intensyon ang Panginoon na ito ay hindi intended para kainin ng kanyang mga nilikha. At alam po natin, may mga kanya-kanya mga purpose itong mga bagay nito kung bakit sila nalikha. Lamang tayo mga tao ay mahilig talagang gumawa ng mga bagay na kahit na ito ay makapipinsala sa ating katawan, palagi pa rin natin itong ginagawa. Sabi ng karning baboy, ayon sa pag-aaral, ang karning baboy ay puno ng mga taba at kolesterol. No? Kaya nga maraming high blood, maraming nagkakaroon ng sakit, dulot ng pagkain itong mga bagay nito. Sa kalawang bahagi ng pag-aaral, sa mga scientificong ebidensya po ay nagsasaad na ang cancer sa balat, sa mga bato, sa sistema, sa limpatiko at iba't ibang mga bahaging panloob ng baboy ay karaniwan. Kaya pag kinain natin ito, ay isasalin sa ating katawan, yung karamdaman o sakit ng baboy, napupunta na sa ating mga tao. Katlo, ang produkto ng karning baboy ay kadalasang pinananatiling sariwa sa pamamagitan ng paggamit ng nitrate, no? Na kilalang nagdudulot ng mga elementong nakaka-cancer. Kaya para ma-preserve yung karne, para mas tumagal yung lifespan nito, ay ginagamitan ng nitrate para kahit paano ay tumagal doon sa pamilihan na pag-iimbakan nito. Ay pag pinasok po natin ito sa ating katawan, ito po ay magdudulot ng matinding karamdaman sa atin. Kaapat, ang karning baboy ay nagdudulot ng maraming mga suliranin sa pantunaw at tiyan. Ito po yung mga epekto lamang mga kaibigan kapag hindi natin talaga iniwasan. Sabi ron, ito ay may taglay ng isang uri ng bulate na tinatawag na trichina larva. Ang trichina larva po, ito yung klase ng bulate na kahit na ilubog mo sa kumukulong mantika, imbis na mamatay ay lalo pang dumadami. No? Ginagawa nilang swimming pool itong kumukulong mantika. Lalo pa silang dumadami. Pag ito'y pumasok sa ating katawan, doon na sila mananahan at doon na sila lalo magpaparami. Na kaya nagkakaroon tayo ng iba't ibang uri ng mga karamdaman na may kaugnayan dito sa atin pong maling pamamaraan na mga kinakain, mga bagay na hindi naman ipinapakain sa atin ng Panginoon Diyos. Sa bagay sa dagat o sa buhay sa dagat, natin po makikita, sabi ng Leviticus 11, talatang 9, talatang 10, doon po sa mga kaibigan ko na nagtatanong, bakit hindi ako kumakain ng mga hipon, ng mga sugpo, ng malimang o talangka? Eh, magsasarap yan. Ang sabi rito sa Leviticus 11, talatang 10, ang mga ito ay inyong makakain sa mga nasa tubig, alinbang may paligpik at makaliskis sa tubig, sa mga dagat at mailog ay makakain ninyo. Yun lamang po yung pinapakain ng Panginoon. No? Alinbang may kaliskis at may paligpik na nasa tubig, sa dagat man ito, sa sapa man ito, sa ilog man ito, basta nasa tubig, basta may kaliskis at may palikpik, iyon po ay pinapaintulot ng Diyos na kainin. At lahat ng mga walang palikpik at kaliskis sa mga dagat, sa mga ilog, sa lahat ng mga gumagalaw sa tubig at sa lahat ng may buhay sa tubig ay pawang karumal-dumal na sa inyo. Napakahigpit ng pagkabanggit ng salitang ginamit ng Panginoon, karumal-dumal nga sa inyo. Sabi po doon. At alam natin yung mga halimbawa nito, no, kamakailan lamang, mayroon pong napanood sa isang palabas na isang pamilya yung nadali ng lasot, dalawa yata sa kanyang anak yung namatay dahil doon sa pagkain ng bagay na nakakuha nila doon sa dagat sapagkat ang hanap buhay ng kanyang ama ay isang mangingisda at nakakuha sila roon ng mga bagay na dinala niya sa kanyang tahanan para magkaroon sana ng pagkain sa kanilang hapag. Pero imbis na ito ay makabuti, ay kumitil pa ng buhay ng kanyang anak. Nakakalungkot. Hindi naman dapat ito mangyari kung tayo nagbabasa lamang at tumusunod doon sa mga panuntun at sinasabi ng Panginoon. Mga maraming pagkain sa dagat. Noong 1988, kailan lamang ito, no? Halos 3,000 intik sa Shanghai nagkaroon ng hepatitis A mula sa tulya. Kasi imagine, 300,000 mga kaibigan at kapatid natin, China o Chinoy, ang nagkaroon ng hepatitis A dahil lamang sa tulya.
at mga tagapagligpit ng dumi. Itong mga bagay nito kaya sila nilagay sa dagat, hindi para kainin, kundi para maging tagapaglinis ng dumi. At sila ay mayroon pong mga tagapagligpit na mga dumi at mga ibong kumakain ng mga kapwa hayop. Sila po yun, no? Na minsan pati mga ibon na kahit ano na lang, katulad na lang nitong naging kwento-kwentuhan tungkol doon sa pagkalat ng COVID-19 ay nagkumpisa o nagpasimula di umano doon sa tinatawag na pagkain ng paniki. Ang sabi sa Leviticus 11 talatang 13, at sa mga ibon ay aariin ninyong karumaldumal lamang ito, hindi kakanin ng mga karumaldumal nga ang agila dumudurog ng mga buto, at ang agilang dagat, at ang agilang dagat at iba pang mga kauri nitong mga klase ng ibon na ito na basta palatandaan po doon ay dumudurog ng mga buto o kumakain ng mga kapwa nila hayop na nabubulok. Ito yung mga klase ng mga ibon na hindi po pinapaintulot ng Diyos na dapat kainin. Tatlong uri ng pagkain sa Biblia na hindi katanggap-tanggap, mga kaibigan. So ating pong titignan. Ano ba ito? Mayroon po mga iba't ibang uri ng hayop na hindi katanggap-tanggap at mayroon din naman mga katanggap-tanggap. Inisa-isa natin yan. Makikita natin doon sa aklat ng Leviticus 11, yung mga palatandaan. Basahin po natin yun hanggang sa matapos. At Deuteronomy 14 hanggang sa matapos, makikita po natin doon yung pagkaka-classified ng Diyos kung ano yung mga uri lamang ng hayop na pinaintulot na pwede natin kainin. Pero sa panahon po natin ngayon, lalo maging ang mga hayop ay naapektuhan na rin ng mga karamdaman, mas makabubuti pong iwasan natin ang pagkonsumo po nito. Alam po nyo, hindi naman suliranin kung mahal ang presyo ng mga karne o mahal ang presyo ng mga isda dahil yung po mga sariwang pananim na nilikha ng Panginoon ay sapat na para tayo po ay mabuhay ng malusog. Sa ating puntahanan, lalo sa Pilipinas, napakaganda ng lupang pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Lahat ng ihagis mo ay talagang umuusbong at namumunga at napakikinabangan ng marami. No? Huwag po tayong maging tamad sa mga bagay na ito. Tingnan po natin, bigyan po natin ng konsiderasyon, pangalagaan natin ang ating pong katawan. At ang mga tamang uliran lamang ng pagkain na katulad ng mga prutas, katulad ng mga gulay, talaga pong ito ay maganda ang magiging epekto nito ating pangkatawan. Ito po yung mga batas sa kalusugan ay sinasabi na iba'y kasamang napako sa krus. Hindi po yan totoo at wala pong katotohanan na ito mga bagay nito ay sinama ng Diyos, no? Sinama ng Panginoong Hesus doon sa kanyang pagkapako sa krus. Sapagkat maliwanag po, hindi naman ang mga bagay nito ay kasalanan, kundi ito po yung mga bagay na ginawa ng Diyos para mapanatili lamang natin yung ating pong mga katawan, maingatan. At ito po yung magbibigay sa atin ng magandang kalusugan. Kaya po, yung sinasabi nila na itong mga karumaldumal ay sinama ng Panginoon sa ating pagkapako niya sa krus, ay wala pong basihan ito sa banal na kasulatan. Kundi ito yung isang maling paglinlang ni Satanas para mapanatili sa atin itong mga karamdamang pumipinsala at tumikitil ng ating mga buhay. Di ba sinabi ng Diyos kay Pedro? Sabi ron, kalimitan kasi ito yung pinangahawakan lang, yung Gawa Kapitulo 10, no? Di ba sinabi ng Diyos kay Pedro na huwag tawaging marumi anumang bagay na karumal-dumal? Ito po yung kalimitan kanilang pinangahawakan, anumang bagay na marumi. Kung titignan po natin sa Gawa Kapitulo 10, talatang 17, na ito'y kalimitang ginagamit ng ating po mga kaibigan ay sa ibang pananampalataya. Samantalang na natitilihan totoo si Pedro sa kanyang sarili kung ano ang kahulugan ng pangitain na kanya nakita. Ito po isang pangitain, tandaan po niyo yung nasa Gawa Kapitulo 10, nung si Pedro ay nando doon sa ibabaw ng kanyang tahanan at natitilihan maigis sapagkat siya nakaramdam ng gutom, ay bumaba yung kumot mula sa langit na nakabitin doon sa 4 na sulok. At nakita ni Pedro nandoon yung lahat ng uri ng hayop, no? At ang utos sa kanya, Pedro, magtindig ka, pumatay ka at kumain. At sinabi ni Pedro doon na, sabi na samantalang natitilihan totoo si Pedro sa kanyang sarili kung ano ang kahulugan ng pangitay kanyang nakita, ang mga sintaong sinubo ni Cornelio na may pagtanong ang bahay ni Simon ay nagtitayo sa harapan ng pintuan. At sinabi niya sa kanila, nalalaman ninyo na hindi matuwid. Sa talatang 28 po ito, Kapitulo 10, talatang 28. Ito po yung conclusion .
Yung the whole chapter ng Gawa, Kapitulo 10, patuloy po yung basahin yan mula doon sa 70 pababa. Makikita po ninyo sa talatang 28, meron pong conclusion yung nakakita ng pangitain. Kaya mali po yung tayo na nagbabasa, tayo magbibigay ng conclusion, pwede na palang kainin. Pero kung titignan po natin ito, doon sa mismong conclusion ng mismong nakakita, ito po yung kanyang pagdidiin. At sinabi niya sa kanila, nalalaman niya na hindi matuwid sa isang taong Hudyo na makisama at lumapit sa isang taga-ibang bansa. At gayon may pinakilala sa akin ng Diyos na sino mang tao'y huwag kong tawaging marumi o karumal-dumal. Iyon po yung ibig sabihin ng nakitang pangitain. Hindi po ito tumutukoy na yung mga dating karumal-dumal, naging malinis na. Tandaan po ninyo, si Kristo ay namatay para sa sangkatauhan. Hindi po kasama rito yung mga hayop na marumi o karumal-dumal. Tayo po ang dahilan, tayo pong pangunahing binili ng dugo, binili ng halaga ng ating pong Panginoon, ng kanyang mahalagang dugo. Kaya kung ating pong ipipilit itong mga bagay nito, ay para na po natin tinutulak yung ating pong mga sarili sa kapahamakan, sa mabigat na karamdaman. Huwag naman po sana, kaibigan. Pag-aralan po natin, pag-isipan po natin, binigyan tayo ng Panginoon ng kaisipan para atin pong sinuhin kung alin ang tama at kung alin ang mabuti. Piliin po natin ang mabuti. Sabi po ng Deuteronomy 30, talatang 19, nasa kamay ng Diyos ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Pero saganang sa Diyos ang ating pong papipiliin. Ang sabi niya, piliin mo ang buhay. Ang buhay po'y napakahalaga. At ang buhay pong yan, ang naging dahilan kung bakit kailangan ibuwis ng Panginoon ang kanyang sariling buhay para lamang tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Kapatid, kaibigan, kay Kristo tayong lahat ay pantay-pantay at iisa. Hindi ba sinabi ni Jesus ang sabi na hindi na pumapasok sa tao nagdudungis sa kanya kung ano ang lumalabas, kundi yung pumapasok. Sabi ng iba, natin mga kaibigan, kung di raw yung nagpaparami yung pumapasok, kundi yung lumalabas. Pero kung susuriin po natin maigi, kung ano yung kanilang mga kinakain doon sa panahon na yun, makikita po natin na walang kaugnayan doon sa mga kinakain nila ngayon. Napakalayo po. Kung tayo po'y padadaya, patuloy na madadaya, ay nakukompromisyo po yung ating pong katawan. Paano ba tayo mananagumpay sa ating mga di ka nais-nais na kaugalian? Sabi ng aklat ni Juan, Kapitulo 1, talatang 12, datapot ang lahat ng sa kanila ay nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging anak ng Diyos. Ito po isang pribileyo. Binigyan tayo ng karapatan, pinagkalooban tayo ng karapatan upang maging anak ng Diyos. Mayroon pang mga ibang klase ng paghuhuwad na ginawa itong si Satanas, no? Kung ating pong pag-aaralan patuloy ito, makikita po natin mga kapatid na dapat pong pahalaga natin itong mga bagay nito. Ang mga bagay, sabi sa Lucas 18, talata 27, na hindi mangyayari sa mga tao ay makapangyayari sa Diyos. Sa Diyos, wala pong imposible. Kung atin lamang pong ilalapit ang ating sarili sa Kanya, at pagtitiwala natin na siya ang mismo may-ari na ating pong katawan bilang Kanyang pangunahing templong buhay at banal, iiwasan po natin itong mga bagay na maaring maging sanhi ng pagkapinsala na ating pong pangatawan. Sana po sa malikling bahagi na akin pong tinalakay sa inyo, magkaroon po ito ng malaking kapakinabangan. Pag-isipan po natin maigi, hindi po layunin ng mensaheng ito na kayo po ay aking sawayin o awatin sa mga bagay na inyong kinakaibigan. Pero tingnan po natin mabuti. Kung mahal natin ang ating pamilya, mahal natin ang ating mga sarili na pinagkatiwala ng Diyos sa atin, dahil ipiliin po natin ingatan ito. Pipiliin po natin yung pinaka-the best na bagay, sapagkat yan po ang nararapat alinsunod sa kalooban ng Diyos. Nawa, maging kapakinabangan ito at maalala po ninyo palagi na kailangan pong ingatan natin ang ating kalusugan, sapagkat katulad ng kasabihan, health is wealth, ang kalusugan ang siyang pangunahing kayamanan na dapat po nating panghawakan at pangingatan hanggang sa dumating ang ating pong Panginoon. Samahan po ninyo ako sa ating pong pagtatapos sa pamagitan ng isang panalangin. Akilat mapagpala namin Diyos sa pagtalakay po ng bahaging ito na may kaugnay sa aming kalusugan, mga bagay na dapat po namin iwasan, mga bisyo, mga pipinsala sa iyong pangunahing templo na iyong binili sa halaga. Tulungan po ninyo kami sa aming mga kahinaan, sa aming mga kasalanan, sa aming mga pagpupunyagi sa mga bagay na ito upang aming pong ilagan at iwasan ang
mga bagay na posibleng maging kapinsalaan na mauwi sa kamatayan. Naway yung mga bagay nito amin pong napakinggan, tumanim at tumimo ng malalim sa aming mga puso. Kung hindi man ngayon, sa mga darating na araw, sa tulong ng Santong Espiritu, ay buksan po ninyo ang aming puso at isipan. Ito po yung aming tanggapin at makapamuhay po kami alisunod sa inyong banal na kalooban. Sa lahat po ng aming mga taga-subaybay, patuloy po niyo silang ingatan, dalawin sa kanilang mga tahanan, ilayo sa mga uri ng kapamakan, lalo sa pandemya, aming po patuloy na naranasan, ay sama po nawa kami na kami magtagumpay sa mga pagsunod sa mga protocol na pinatutupad na aming pamahalaan. At nawa sa aming pong pasamantalang pag-iwaiwalay at pag-iingat, nawa namin ang mga bagay nito ay maingatan namin lubos sa aming mga buhay. Aming salamat po sa pagdinig sa aming panalangin sa matamis na pangalan namin minamahal na Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. So mga kaibigan, sa susunod po nating programa, mayroon po tayong malagang bagay na tatalakayin at nawa ay makasama ko pa po kayo sa marami pang mga gagawin po natin mga ganitong pagpapahayag na may kaugnay at makakatulong po sa ating pong lahat. At maraming salamat po. Hanggang sa muli, ito po ang inyong kaibigan ni Cristo, kapatid na Rocky Santos. Isang magandang araw po sa ating lahat. Patuloy po kayo ingatan ng Panginoon at iiwas dito sa tinik na dulot ng COVID-19. At huwag po natin kalimutan gawin yung mga protocol na pinatutupad na ating pong pamahalaan sapagkat ito po lamang ang isa sa mga pangunahin ngayon na maaari natin magamit para makaiwas na mahawa sa kumakalat na virus na ito. Maraming salamat po sa inyo. Huwag po sana kayo magsasawa na sumubaybay sa atin pong programa ito. Gandang araw po at have a nice day and God bless us all, kaibigan.